Hello everyone! Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Engineer Kim. I'm a registered mechanical engineer. And if interested ka about mechanical engineering, make sure lang na naka-follow at naka-subscribe ka sa mga social media accounts ko para updated tayo sa mga latest uploads ko. Okay, so tara, let's start. Okay, ang topic natin for today is about is the manufacturing industry a good career path for mechanical engineers? Until now, marami pa rin sa ating mga mechanical engineers yung unsure sa mga pinapasok nila na field. So, sa sobrang broad na mechanical engineering, di na natin alam kung saan tayo mag-excel na field and saan ang gusto talaga nating pasukin. Okay? Kaya sa video na to, i-share ko sa inyo yung naging experience ko na sa tingin ko naman makakatulong sa inyo para makapag-decide kayo kung ano yung gusto niyong pasukin. Disclaimer lang, ito is based lang din sa mga naging experience ko. Okay? So, marami namang field ang mechanical engineering. Marami tayong pwedeng pasukin. And itong share ko lang sa inyo is based lang din naman sa naging experience ko. Ano nga ba yung mga reasons kung bakit nasabi ko na yung field na manufacturing is a good career path for mechanical engineers? Unang reason na dyan is core strength of mechanical engineering. Okay? Manufacturing uses almost everything you learn. Okay? From thermodynamics, mechanics, materials, design, or even sa robotics. Kasi pag pumasok ka sa manufacturing industry, lahat yan ma-encounter mo. Mga machines, troubleshooting, matututo ka dyan. Hindi lang mechanical, but also some electrical, matututo ka magbasa ng diagram, mag-troubleshoot, mag-terminate, so lahat may encounter mo sa manufacturing. Lalo ngayon, so sobrang advanced na ng technology, more on robots na gumagana, di ba? So, mas marami tayong mai-encounter na machines, mas madadagdagan yung knowledge natin. Okay, sa manufacturing industry kasi mahalaga yung process improvement. So, tayong mga mechanical engineers, in charge tayo kung paano natin may improve yung process. Kung paano natin mapamaximize yung gamit ng machines, kung paano makapag-produce ng maraming output with good quality. Okay, aside from that, mechanical engineers implement preventive maintenance program to minimize equipment breakdown, ensuring continuous production and reducing downtime cost. Okay, so sa ganung way, pa-prevent natin yung breakdown or yung downtime ng machine kasi once na karoon ng downtime, so maraming malolos sa production. Okay? So yun yung iniiwasan ng lahat. So kaya tayong mga mechanical engineers, in charge tayo kung paano natin mamimaintain yung machine. Okay? Another thing is cost reduction. In charge din tayo sa mga material selection, process innovation, and equipment upgrades. Okay? So, mechanical engineers help companies to reduce the operational cost. Reason number 2, huge demand. Okay? Every country needs factories. Okay? Kahit anong industry pa yan. Electronics, clothing, food, medicine, or even sa mga automotive. Okay, so lahat yan is kailangan ng mga mechanical engineers. Reason number 3, wide range of jobs. Okay, nabanggit ko nga before na huge demand. Okay, so marami tayong pwedeng pasukin na position or work sa manufacturing. Like, pwede kang mag-work as a design engineer, process engineer, QA engineer, plant manager, maintenance supervisor. So, maraming position na pwedeng i-offer sa ating mga mechanical engineers. Reason number 4, fast skill development. Okay, sa manufacturing kasi may encounter natin lahat ng mga real-world problem solving, machine failure, efficiency improvement, production planning. So, lahat yan matutunan natin sa manufacturing. Okay? So, nakaka-challenge talaga siya. Pero the more na challenging yung isang bagay, di ba, mas push tayo na aralin at matutunan yung isang bagay, di ba? Okay, reason number 5, career growth. Okay? So, sa field kasi na to is pwede kang ma-promote into higher position like senior engineer. So, pwede ka ding maging plant manager, production director, or even general manager. Okay? So, may chance kang ma-level up yung position mo. Lalo na kapag equip ka talaga ng knowledge about machines and pero syempre, bago mo ma-reach yung mga ganitong level, so kailangan talaga is knowledgeable ka about the process, machines. Dapat matyaga kang mag-research, mag-aral. Okay? So aside from that, syempre, hindi naman ganun kadali na promote. So
ilang taon pa rin yung lilipas. Pero may chance ka namang ma-level up. Pero meron namang iba na after 3 years lang is nagiging manager na, di ba? So, depende sa'yo kung gaano ka kagaling na sa ganong field. So, last reason is exposure to automation industry. Okay, so alam naman natin ngayon na marami ng mga modern factories na gumagamit ng robots, smart machines. So, marami na tayong mga ginagamit ng mga advanced na technologies. Okay? So, sa ganung way, mas na-advance na rin yung skills natin. Mas dumadami yung learnings natin, di ba? Kasi marami na tayong na-encounter na bago. So, nadadagdagan na yung knowledge natin about machines. So, yan pa naman yung pinaka gusto ng mga engineers, yung nadadagdagan yung mga knowledge nila and na-upgrade yung skills. Isa kasi to sa pinaka mahalaga sa ating mga engineers, yung knowledge, saka yung experience mo sa ganong area. Okay, so di lang naman mga advantages ang meron sa manufacturing. Siyempre, meron nito mga challenges. Okay, so unang-una na dyan is fast-paced environment. Marami ditong targets and deadlines na kailangang masunod. So, sobrang strict sila sa ganito. So, kailangan mabilis ka rin mag-isip, mabilis ka rin gumawa. So, yan, isa sa concern nila dito yung output. So, kailangan makarami sila kasi may mga target yan sa production, may mga target sila per day. So, kailangan within that day makapagpasa ka ng proposal or ano man yung kailangan na gawin or kailangan i-improve sa mga machine. Kailangan maipasa mo agad yun. Kasi kailangan maka-accomplish within that day kasi may target na production output. Okay, so another thing dyan is shift work. Ang manufacturing industry kasi is 24 hours usually yan nag-ooperate. So, shifting yan. So, kailangan sanay ka sa night shift or rotating shifts kasi merong mga mid-shift eh. So, kailangan mabilis din mag-adjust yung katawan mo sa mga ganong shifts kasi nga, hindi natin alam kung mapapasukan mo ba is alternate either means day shift, night shift, or mid-shift ka. So, kailangan mabilis ka rin mag-adjust sa ganong environment. Number 3, so ito yung isa sa pinakamahirap labanan is yung pressure. Okay? So, lalo na kapag ka nagkaroon ng downtime sa machine. So, syempre, nakaabang na lahat ng mga boss, mga manager dyan. Kailangan maayos nyo na yung machine. Kasi nga, every seconds dyan is binibilang nila. Kasi nga, calculated na nila yung output nila sa araw na yun eh. So, kailangan mabilis ka rin makapag-isip, mabilis mo rin maayos yung mga failure sa machine. So, napaka-challenging talaga yan. Kaya, yan ang isa sa kailangan nating ma-practice is makapag-work tayo ng nakafocus na hindi masyado nape-pressure. Kasi nga, mahihirapan tayo mag-isip kapag sobrang pressured na tayo, di ba? So, kailangan mabilis ka talaga dito sa ganitong industry. Aside from that, downtime are expensive. Okay? So, hindi nyo na nga na-reach yung target nyo within that day. So, nagkaroon pa ng failure sa machine. So, either may kailangang palitan na parts. Okay? So, gagastos na uli yung company. So, kailangan strictly talaga tayo sa mga preventive maintenance natin para mabawasan yung mga downtime cost. Okay? So, another challenging dyan na part is yung environment. Okay? So, depende kasi ito sa company na mapasukan mo. Merong company na sobrang init or maingay, sobrang lamig naman, lalo na sa mga food, malalamig or may mainit din na part. And then, dusty, ayun nga, madumi, maalikabok. So, kailangan mabilis din mag-adjust yung katawan natin sa mga ganitong environment. Kasi nga, tayong mga mechanical engineers, yung work talaga natin is hands-on. So, makaka-encounter talaga tayo ng iba't ibang klase ng environment, diba? So, kailangan hindi ka dito maselan or adapt ka lang ng adapt. Kasi nga, yun, yung mga changes, kailangan mabilis ka rin mag-adapt. Okay, so that's all for today. Hopefully, nakatulong ako na makapag-decide kayo kung anong field ang gusto nyong pasukin. Okay, so marami pa ng field yung mechanical engineering. So, shinare ko lang is based lang din sa mga na-experience ko and sobrang nag-benefit talaga siya. Lahat ng mga natutunan ko sa field and nag-enhance yung both technical and soft skills ko like sa design. So, gamit na gamit ko talaga siya ngayon. Okay? Kaya, it's up to you naman kung anong field pa rin yung gusto nyong pasukin. Once again, I'm Engineer Kim. Thank you for watching and God bless everyone. Bye!